Hello po, mapagpalang araw, ano? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan, umuulan na po. It's a rainy day. Wala namang problema yon kasi gawa ng kaya naman tayong ano. Ngayon, talagang lala kasi mapibigyan tayo dilipat. Ganun lang yun. Ayan, umulan na po. Tumulo ng ulan. Ito, kasama natin si Ate na yan. Asan ba? Ayan. So, sabi nga ni Pablo, sa kapanahonan, hindi kapanahonan, di pa totoo ang ebanghelyo. Sa panahon niya, no? Weather, sabi nga sa pelikula. Ayun. Ang layunin, bakit natin dito pala tayo sa barangay 103 Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Layunin ng ating pagbisita rito every Saturday lang naman po, upang mabulain ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat ang ebanghelyo, siya po ang ating kailangan. Bagamat tayo pong mga tao, nangangailangan tayo ng pagkain o mga bagay na pangmaterial. Pero lahat ng yun panglupa lang po yun, ano. Pero masigit po yung ating spiritual na kailangan. Yun, dapat doon tayo ma-focus, kaibigan. Hindi yung kasan-saan lang po tayo pumufocus, ano. Kaya tatandaan ninyo, napakahalaga ng nasa Biblia po. Yan, tingnan natin yung mga bagay na ang sabi ni dito, nga natin meron tayong babasahin. Yan, basahin ko lang, ha. Lucas 2:14. Pero bago tayo papalahod dyan, tayo muna ay panandalihan manalangin upang hingin at patnubay ng ating Panginoon Diyos siyang gagabay sa atin. Ano po, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon na ito, sapagkat dapat lamang lumapit po kami sa iyo kapag kami po ay nagbubulay ng ebanghelyo. Salamat po, gabayan mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang sabi rito, Lucas 2:14, papuri sa Diyos sa kaitahasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. May mga tao palang kinalulugdan ng Diyos dito sa lupa. Ano po? Anong sabi? Kapayapahay. Ito, papuri sa Diyos sa kaitahasan at sa lupa'y kapayapaan. Naalala niyo po ba yung sa pag nagsimba kayo, ano sinasabi pagtapos na simba? Peace be with you. Di po ba? Sa side by side at saka yung sa likod mo, nagsasalita kayo ng peace be with you. Yan. Ayan ang sabi niya. Kapayapahan. Ano po? Sa kinalulugdan niya. Ibig sabihin, ang binibigyan ng kapayapaan ng Diyos ay ang mga taong kanyang kinalulugdan. Lahat ba ng tao kinalulugdan ng Diyos? Ay hindi po. Hindi. Meron siyang kinalulugdan, meron siyang hindi. Tingnan natin, ha. Yung patutuho ni Pablo. Ito, sa Roma 10:1, mga kapatid, ang marudog kong dalangin ay nais ko at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. 2,
mapapatunayan ko sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan, pres, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sariling pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. 4. Si Kristo ang ganan ng kautusan. Sa gayon, ang sino man nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Itong mga taong kinukwento ni Pablo rito, mga kababayan niya yan. Religyoso din po sila. Bakit ko nasabing religyoso sila? Gusto nila maging malugod sila sa Diyos eh. Pero sabi ni Pablo, pero mali ang kanilang pamamaraan. Kita nyo po. Alam nyo, hindi pinag-uusapan dito kung ano ang reliyon mo kinabibilangan, kaibigan. Ang tanong, yung bang ginagawa mo ay nakalulugod sa Diyos? Yun eh. Kasi, isipin nyo po, mga taong reliyosong tinutukoy ni Pablo. Kanya lang, mali ang parahan nila. Kaya hindi nalugod ang Diyos sa kanila kasi ang sabi ni Pablo, basahin ko sa uno ha. Mga kapatid, ang marugdog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Diyan palang maling pamamaraan ang reliyoso mo, ang religion mo, o simbahan kinabibilang, kung ano man yan. Pag hindi pala ayon sa gusto ng Diyos, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, meron pa nakalagay doon eh, kapayapaan sa mga tao kinalulugdan ng Diyos. Isipin mo, kapag pala ang Diyos sa iyo ay malugod, anong sinasabi ng Diyos? May kapayapaan ka. Kahit na magbabatihan pa kayo ng peace be with you, peace be with you, peace be with you. Para lalabas, pag-itang tao na lang yung sasabihin mo peace be with you. Bakit? Sigurado ka ba yung ginagawa ng sa kanan mo, yung ginagawa ng kaliwa mo, yung nasa likod mo, yung nasa harapan mo? Nakalulugod kaya sa Diyos ang ginagawa nila? Isipin niyo po yan. Halimbawa, sa ating nakikita, ang daming pumupunta sa simbahan. Ang daming taong nagmumura, blasphemy. Nagsisimba ba yung mga yan? Opo, nagsisimba rin sila. Yun nabubuhay sa bisyo. Nagsisimba ba yan? Opo, nagsisimba rin yan. Kaya nagkalat ang mga reliyon eh. Pero magtataka ka, yun nga po sinasabi ko. Parang yung kinukwento ni Pablo, gusto nilang maging kalugod-lugod ang Diyos sa kanila, pero mali ang paraan. Saka nakakita. Halimbawa na lang, ting mahal na araw, meron pong pinapako na tao doon sa San Fernando, sa Barangay Kakutod. Ngayon, nung napanood ko ng araw yon, si Inae, ang apelyido niya Inae. Ang kwento niya nung nakaraan, sabi niya, nangihina na ako eh. Gusto ko na magretiro. Ang problema nung araw, nung napanood ko sa television, ang papalit sa kanya ay lasinggero, sugarol, babahero, nabubuhay sa bisyo, alak, sugal. Isipin nyo, yan ang ipapalit mo. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Mali ang parahan nila. Halimbawa, nasa isang reliyon ka. Saan ka nakakita yung rebulto? Sinasayaw-sayaw ninyong ganon. Pinaawitan ninyo, dinadasalat, pinupunasan. Rebulto lang po yun eh. Sabihin na natin, may tawag sila dito, yung malalim na pagmamahal. Sige na, sabihin na natin ganon.
Pero ang Biblia po ang nagsasabi kasi wala po nakasulat na ganyan na dapat gawin ng tao. Halimbawa, yung deboto. Alam nyo, sa NIV Bible, ang nakalagay dito sa they devote themselves to the teaching of the apostle. Yung turo ng mga apostol ang kanila naging deboto sila. Hindi sila naging deboto sa mga santo. Teaching, turo. Bakit kailangan baguhin mo? Tignan natin. Alam niyo po, ang Biblia po kasi specific eh. Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, ay mali ang interpretasyon mo. Sa Bible, nasabi ng Diyos sa 10 utos, huwag kang gagawa ng rebulto. Hindi ba maliwanag naman yan, huwag kang gagawa ng rebulto? Dala mo, rebulto. Mali pa ba yung interpretasyon mo na mali yung ginagawa? O sa 10 utos. Yung ikalawa, huwag kang gagawa ng himayin. Dala mo, himayin ng mga santo. Alin lang hindi mo naintindihan doon? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Kaya po, hindi po. Kanya lang ang sinasabi ng iba, mali ang interpretasyon mo. Hindi po mali, tamang interpretasyon. Kasi Tagalog na Tagalog po. Ba't kailangan kontrahin mo pa yung nakasulat? Hindi po pwede sundin mo na lang yung nakasulat. Hindi po ba pwedeng ganon? Mas maganda sundin na po yung nakasulat. Kaya nga may Biblia eh. Ang Biblia po ang sukatan ng pananampalataya. Hindi yung turo ng kung sino man magaling dyan. Diba, may nag-aral. Sabihin na natin yung nag-aral sa mga theologian school o anumang klaseng eskwela. Ang pinag-uusapan dyan, nakasulat ba sa Biblia? Yun. Yung ano dito. Ito. Dito sa Gawa 2:41, basahin ko Kaya't ang mga naniwala sa kanya, kay Pedro, nangangaral si Pedro dito. Kaya't ang mga naniniwala sa kanya, kay Pedro, sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila may 3,000 tao. Nang araw na yon. 2, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sa English po, ng NIV, they devoted themselves to the apostle teaching. Doon po sila naging deboto sa turo ng mga apostol ni Jesus. Hindi po yung deboto ka ni Maria, deboto ka ni ganyan. Hindi po. Tapos dala-dala mo yung rebulto na nang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng himayin, huwag kayong gagawa ng rebulto. Tapos sasabihin, ay maling interpretasyon mo dyan, brother. Ano bang mali yan? Napakaliwanag naman na 10 utos. Tapos baka kayo, alam niyo po, yan ang mahirap sa mga iba nagmamarunong sa Biblia. Hindi po. Walang pag-uusapan ng ano rito. Kung ano yung nakasulat, basahin niyo po yung 10 utos, kahit anong salin ng Biblia. Anong nakalagay? Huwag kayong gagawa. Puro ganun na simula nun eh. Saan ba nang galing yung rebulto? Di ba ginawa yon ng kamay ng tao? Opo, ginawa ng kamay ng tao. Kaya sabi ni Pablo sa Roma, kasi talata yun? Chapter 2, nasabi niya, huwag niyong igaya ang Diyos sa mga ginawa ng kamay. Kasi nga po, tinatawag nilang, yung sa atong dala nila, yan din po ay imahin ng Diyos na ganito. Sabi ni Pablo, huwag niyong igaya ang Diyos sa mga ginawa ng kamay. Yung rebulto, di ba ginawa ng kamay? Nilikha ng kaisipan.
Kaya wag po tayong ano pa sabi ni Pablo? Wag gigit sa nakasulat. Wag gigit sa nakasulat. Pag nakasulat na po, tanggapin na lang nating maluwag sa ating dibdib. Ano po ang kasulatan? Ito. Ano sabi niya, Pablo? Ang apostol si Pablo. Unang Korinto 4:6. Huwag lalampas sa nasusulat. Yun nakasulat, huwag nyo na pong. Ang mahirap, nakasulat na. Tapos sasabihin, mali kang interpretasyon mo. Pero yung interpretasyon mo, linalabag mo naman yung nakasulat. Yun po sinasabi ni Pablo, na sila'y nagsisikap maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali ang pamamarahan nila. Yan bang ako, lumaki ako, deboto rin po ako. Nagnonobena ako. Pumunta ako sa simbahan, nobena, tuwing Miyerkules. Kapag gabi naman, may prosesyon kami. Nagbubuhat kami ng mga tinatawag namin mga santo, mga rebulto, iba't ibang Pero nung nagkabasa na po ako ng Biblia, sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Hindi ba ginawa yung rebulto? Tapos sasabihin nyo, mali ang interpretasyon ninyo. Ang Diyos ka, nag-utos gumawa. Ano po pinagawa ng Diyos na rebulto? Hindi po sinabi ng Diyos, sambahin ninyo yan. Yung katwiran ninyo, pwede natin sundin. Di ba, sinabi na nga ng Diyos, gumawa kayong ganito. Ano pinagawa ng Diyos? Sige, kayo mga nagmamatwid, ano pinagawa ng Diyos? Mga rebulto, pero hindi mga santo. Hindi rebulto ng mga santo. Kita nyo po. Pero ang Diyos, sabi niya, huwag kayong gagawa ng imahen. Huwag nyo silang sasambahin. Huwag nyo silang luluhuran. Yun ang utos ng Diyos sa mga rebulto ng tao. Di po ba? Nakasulat po sa Biblia yan eh. Tapos sasabihin mo, maling interpretasyon. Sino ang tamang interpretasyon? Kayo? Kayong mga nagtataguyod ng nilalabanan yung aral ng Diyos? Huwag pong ganon. Kaya ako lagi ko pinapayo, magbasa po kayo ng Biblia. Ayan ang sabi ni Pablo, ang nais at dalangin ko sa Diyos, maligtas sila. Hindi pala sila ligtas, kaibigan. Bakit? Mali ang kanilang pamamaraan. Alam nyo, sige, nasa isang reliyon ka. Kasi walang pinag-uusapan kung anong reliyon ang mapupunta sa langit, kung anong reliyon ang pupunta sa impyerno. Ang pinag-uusapan, tayo. Tingnan natin ang sabi ni Jesus. May mga pupunta bang reliyon? Wala. Ang pinag-uusapan, tao ang pupunta ng impyerno. Ito. Basahin muna natin yung chapter 7 ng Mateo. Nangaral pa nga yung iba eh. Anong sabi nila? Sa 7:21 ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yahon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sinong papasok sa langit? Yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus. Anong kalooban ng Diyos? Huwag kayong gagawa ng imahen, huwag kayong gagawa ng rebulto, huwag nyo silang sasambahin, huwag nyo silang luluhuran. Yun ang utos sa 10 utos, ikalawang utos. Ang unang utos, ako ang Diyos at wala nang iba, sabi ng Diyos. Kita nyo po, ano sabi ni Pablo? Huwag igit sa nakasulat. Nakasulat na po yun eh. Yung 10 utos, huwag na po natin gibahin pa. Tapos magbibintang kayo, mali ang inyong interpretasyon. Sinasabi nyo naman na talatang binibigay ninyo, hindi naman pinagawa ng Diyos doon ang mga rebulto talaga. Pero hindi rebulto ng tao. Kung mga tuwiran pa kayo, wala na sa lugar eh.
Ang pinag-uusapan, huwag nyo silang sasambahin, huwag nyo silang luluhuran, huwag nyo silang dadasalan. Ang alin? Yung imahen, yung taho. Di po ba? Kaya sabi ni Jesus, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos ang Papa, ginagawa mong gano'n, sigurado, hindi ka papasok sa langit. Hindi naman kalooban ng Diyos yung ginagawa niyo. Kaya nga sabi ni Pablo, mali ang kanilang pamamaraan. Mali, sabi niya mali eh. Hindi sinabi ni Pablo na gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos, pero tama ba yung ginawa nila? Hindi po. Mali ang kanilang pamamaraan. Naturingan may reliyon ka, may simbahan kang kinabibilangan, pero anong tinuturo? Labag sa hutos ng Diyos. Anong sabi? They devoted themselves to the apostle teaching. Sa sila naging deboto? Sa turo at aral ng mga apostol. Hindi sa taho, hindi sa ribulto. Turo. Ganyan din ang sabi ni Jesus. 1:7-17. Ang aking doktrina, aral. You know my doctrine, sabi ni Jesus. Yung kanyang doktrina, yung kanyang aral. Kasi may mga tao noon, iba ang kanilang paniwala. Alam niyo, wag na tayo pong lumayo sa nakasulat. Wag na natin labagin yun. Wag na natin dagdagan. Wag na tayong para tayong nagmamagaling. Alam niyo, lagi ko pinapayo po, nasa isang reliyon kayo, mong umalis dyan, huwag kang aalis dyan. Pero, bitawan mo yung aral na wala sa Biblia. Kung ano yung tinuro sa iyo na wala sa Biblia, bitawan mo yun. Bitawan mo yun. Asundin mo, yung nakasulat sa Biblia. Huwag ko nang intindihin yung namumuno sa inyo kung ano man ang tawag ninyo ron. Hindi naman niya alam yun eh. Basta ikaw at ang Diyos. Ganun lang po yun. Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung pananampalataya mo. O panguli. Hebreo 11. Tignan natin po ano. Chapter 11. Verse 6. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ibig sabihin ng hindi nananalig sa Diyos, yung linalabag ang utos ng Diyos. Hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus yung Ama namin nasa langit ka. Oh, anong kasunod nun? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Kasi pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, anong sabi ng Hebreo? At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat sino man lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala may Diyos at siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Sino yung gagantimpala ng Diyos? Natural yung naniniwala sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Ito yung pagpapaliwanag sa amin ni Ate Son. Napakaliwanag po ang kalulugdan mo. Yun lamang sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po. Nawa, yung mga nanonood ng video nito, kung hindi man sila naayon sa kanila, sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang po pwedeng magpabago. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista at si Ate Ason. Yan. Yan. Ang lolo niya, si Juan Bautista ng Biblia. Like and share. Kayong mga nasira, i-share nyo po sa iba. God bless us po. Bye-bye.